na 85 feet ang lalim ayon doon sa scan. At doon din na-detect natin may concrete bolt sa ilalim nito na nasa 4x8, parang kasi laki ng plywood. Nung mag-start na kami ng operation, nagbago yung pinirmahan, gusto daw 50-50. So pinag-isipan pa rin namin dahil naggastos na nga yung team natin ng scan ng tao, nagtayo na nga tayo ng barracks dito sa paligid. Mahig pa kami sa 50-50. Pero nung ito na nga, nandito na lahat ng tao, lahat na ng kagamitan, resources natin, inakyat natin dito sa bundok, nagbago na naman. Ang sabi ng may-ari ay 70-30. 70-30, 70 yung sa kanya, 30 lang daw yun sa team natin. At yun na nga ang nangyari mga kasamang hunters, inatras natin yung operation na ito, inatras natin kasi lugi. Maraming mga hunters ang nag-message sa atin at maraming mga hunters ang nagtatanong ano daw ang nangyari sa treasure operation na ito. Itong project na ito mga kasamang hunters, way back 2024, nai-air na natin ito. At ngayon, maraming hunters ang nagtatanong sa atin. Dahil ano daw ang nangyari sa operation na ito. Actually, 2024, mga kasamang hunters, sa mga hindi nakakaalam, nagkaroon na tayo dito ng remapping. At ginastusan natin ng deteksyon, ng scanning, at isang team ang binuo natin. Actually, nagtayo na tayo dito ng mga barracks dito sa paligid nito mga kasamang hunters. Somewhere dyan sa baba na yan, may mga barracks na tayong itinayo. Ayun, at ang nangyari mga kasamang hunters, nagka-problema yung operation na ito. At gusto ko lang lilawin sa mga hunters na nagtatanong na hindi po natuloy ang operation na ito sa maraming kadahilanan. Konting background lang sa project na ito, sa treasure site na ito ay pina-scan natin nung nakarang taon 2024. At na-discover natin na 85 feet ang lalim ayon doon sa scan. At doon din na-detect natin may concrete bolt sa ilalim nito na nasa 4x8, parang kasi laki ng plywood. Ayan mga kasamang hunters, at itong nakikita nyo air ventilation, actually ay halos mga detress yung tubo na ito. Ayan na nga mga kasamang hunters, bakit hindi natuloy. Ang problema nito mga kasamang hunters dahil sa partihan, kasi yung may-ari nito, ang pagkaalam kasi namin nung una, walang nagmamay-ari sa lugar. Pero nung huli nung mag-ooperate na kami dito, may may-ari pala. Then ang nangyari, nagkaroon ng kontrata. Siyempre, ganyan naman tayo. Kailangan tayo may formal na usapan. Nagkaroon ng kontrata. Ang unang usapan mga kasamang hunters ay sa operation na ito ay 60-40 nung una. Diyan ko lang ng idea ano yung nangyari. 60-40. Nung mag-start na kami ng operation, nagbago yung pinirmahan. Gusto daw 50-50. So pinag-isipan pa rin namin dahil naggastos na nga yung team natin ng scan ng tao, nagtayo na nga tayo ng barracks dito sa paligid. Kung makikita nyo nung una sa area natin, pumayag pa kami sa 50-50. Pero nung ito na nga, nandito na lahat ng tao, lahat na ng kagamitan, resources natin, inakyat natin dito sa bundok, nagbago na naman. Ang sabi ng may-ari ay 70-30. 70-30, 70 yung sa kanya, 30 lang daw yun sa team natin. At yun na nga ang nangyari mga kasamang hunters, inatras natin yung operation na ito, inatras natin kasi lugi. Hindi pa nga natin alam kung ano yung nasa loob bagamat may scan, pero sa 70-30 sabi ko lugi na dahil hindi natin sure kung anong mangyayari sa operation na ito. At ayun mga kasamang hunters, pinull out natin yung team. At yun na nga nangyari. Pero ito mga kasamang hunters, itong operation na ito, positive talaga ito. Itong ganitong mga air ventilation kasi, bihira lang ito sa mga treasure site na ginagawa. Ang treasure kasi mga kasamang hunters ay nilalagyan talaga ng air ventilation. Itong ilalim na ito, dito yung concrete bolt na 4x8 dito sa ilalim na ito. At lahat ng mga treasure site nilalagyan talaga ng air ventilation.
Yung iba, pinapadaan sa mga kuweba, pinapadaan sa mga guwang ng bato sa lupa. Pero may mga treasure site na nilalagyan talaga ng bakal na air ventilation. Parang may hahambing ko ang treasure site na ito sa treasure operation nila Marcos noong 1970s na sa Teresa, na mayroon talaga mga air ventilation ng gitna ng bundok, at yun ang sinundan nila. Itong situation na ito, mga kasamang hunters, kagaya din ng ating treasure site na to. Pero sabi dun sa scan, 85 feet. 85 feet pero konkreto. So mapapalaban talaga tayo. Kaya nga dun sa kontratang pinirmahan na 60-40 nung una, panalo na sana tayo dun, 60 ating, kaso nga lang bumaliktad nung huli, 70-30. 30 yung sa amin, 70 sa may-ari. Ginawa natin, pinull out niya yung team natin. At hanggang ngayon, ito yung mga kasamang hunters. Sa mga nagtatanong, anong nangyari sa treasure operation na ito, tenga. Dahil yung may-ari ito, wala din kakayahang mag-operate. Sabihin ko, yan, positive na yan, kaya mong 85 feet. Makakuha ka ng concrete bolt na 4x8 silalim nito. At ayan na. Pero hanggang ngayon, hindi naman hinukay. Ayun lang, kaya mga kasamang hunters, baka sa mga nag-iisip na hinukay ba namin ito, hindi. Negative. Madami tayong na-discovering may ganito. May nilalagyan talaga ng mga Japanese ng air ventilation, mga kasamang hunters. Yung nakaraan, kung masusubaybayan nyo yung mga, may na-vlog din kami, na-upload din kami na isang sapa, no? Panoorin nyo na lang dyan, mga kasamang hunters, sa ating page, sa TikTok, sa YouTube, and Facebook, available yan, mapanood din nyo. Yung isang sapa dyan na merong air ventilation din. Hindi talaga kami makapaniwala. Sapa may air ventilation. Kaya nga, lahat dito, mga kasamang hunters, yung area na ito, hindi namin maisip din bakit lahat ng treasure site dito may mga ventilation talaga. Kagaya nito, ito, may air ventilation. Ito, yung isa din dun, mga kasamang hunters, na nakuhaan din sa baba, hindi lang natin may air eh. Merong ganito din, air ventilation, pero maliit lang. Ito, napakalaki. Kaya nga, ang ilalim nito ay 4x8.